nang dahil naman sa taas taripa na ipinataw ng Amerika sa China noong nakaraang linggo na abot sa 145%. Ang Southeast Asia naman ang susuyuin ng China para palakasin ang kanilang ugnayan pangkalakalan. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Bibisita si Chinese President Xi Jinping sa tatlong bansa sa Southeast Asia upang palakasin ang kanilang ugnayang pangkalakalan. Yan ay kasabay na ipinataw na taas taripa ng Estados Unidos sa kanilang bansa. Inaasahang bibisita si Xi Jinping sa Vietnam, Malaysia at Cambodia, tatlo sa malalaking bansa sa nasabing rehiyon na tumanggap ng Chinese export simula ng nakaraang taon. Kung saan ang Vietnam ay nakatanggap ng Chinese imported goods ng tinatayang nasa mahigit $586 billion. Matatanda ang tinaas pa ni US President Donald Trump ang taripa sa China na 145% mula sa naunang 54% bago ang pinatupad na reciprocal tariffs. Samantala, nagpakawala naman ng dalawang ballistic missiles ang Russia sa Sumy City sa Ukraine kahapon. Ayon sa mga otoridad, tinatayang mahigit 30 ang nasawi habang higit 100 naman ang sugatan, dahilan upang ituring ito bilang isa sa pinakamapapinsalang pag-atake sa Ukraine ngayong taon. Humihingi naman ngayon ng sagot si Ukrainian President Volodymyr Zelensky mula sa mga international allies nito ukol sa sinagawang pag-atake ng Russia. Magugulitan nitong Sabado ay napagpulong si US Envoy Steve Witkoff kay Russian President Vladimir Putin ukol sa panibagong round ng usaping ceasefire o tigil putukan sa Ukraine. Sa iba pang balita, sa kabila ng nangyaring trahedya sa Myanmar noong Marso kung saan niyanig ng 7.7 magnitude earthquake, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng bagong taon ang tinatawag na Tingyan Festival. Ito ay isang water festival na sumisimbolo ng paglilinis at panibagong simula. Ngunit bilang pag-alaala sa mga namayapan nilang kababayan, dulot ng lindol, ipinag-utos ng ruling Myanmar military junta na ipagbawal muna ang pagtugtog at pagsasayaw sa 5 araw na pagdiriwang. Ayon sa huling tala, tinatayang nasa mahigit 3,600 katao ng nasawi, habang nito lamang linggo ay naitala naman ang isa sa mga pinakamalakas na aftershocks na niyanig ng 5.5 magnitude earthquake ang Maiktila, isang maliit na lungsod sa Central Myanmar. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, itinaas na ng Department of Health o DOH ang Code White Alert sa bansa kasabay ng pagsisimula ng paggunita sa Semana Santa. Ito'y bilang bahagi ng paghahanda sa anumang health-related incident na maaaring mangyari sa inaasahang pagdagsa ng mga Pinoy sa mga lalawigan, gayon din sa mga simbahan at tourist destinations. Ayon sa DOH, iiral ang Code White Alert hanggang sa Easter Sunday sa Abril 20. Hinikayat naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na manatiling nakaalerto at magsagawa ng kaukulang pag-iingat upang matiyak ang isang ligtas na paggunita sa Semana Santa.